Paano mong naunawaan ang John 3:16? Ito ba ay para sa atin ngayon? Tayo ba ngayon ang kausap noon? Meron bang makapagpapatunay mula sa mismong sulat sa Biblia, kahit talata lang, na kasama tayo sa ating panahon ngayon ang nasa pag-uusap noon sa mga sulat? Hindi ito hamon para sa pagtatalo, kundi ay para sa katotohanan lang at walang pagkukunwari. Lalong walang dapat na pagbabanal at pag-aangat sa ating sarili. Sa halip ay para sa pagpapakumbaba sa kapwa, lalo na't para sa Diyos. Halimbawa ang sa nakasulat roon, "Ako'y hindi ninyo pinili, ngunit kayo'y pinili ko, at itinalaga ko kayo upang kayo'y humayo at magbunga, at ang mga bunga ninyo'y mananatili, upang ang anumang inyong hingin sa Ama sa aking pangalan ay ibigay niya sa inyo." Juan 15:16. Sino nga ba ang sa katotohanan ay kausap noon ng mga sulat? Hindi nga ba't sila naman talaga? Mateo 10:8. Mangagpagaling kayo ng mga may sakit. Mangagpabangon kayo ng mga patay. Mangaglinis kayo ng mga ketong. Mangagpalabas kayo ng mga demonyo. Tinanggap ninyong walang bayad, ay ibigay ninyong walang bayad. Sabi ng maraming mga pastor at ministro, sila nga raw ang sinasabihan rin ng Biblia na makatatanggap ng ganoon. Kaya ayun, naglay hands at prayers sila. Pero bakit tumanggap pa ng pera? Ni hindi nga gumaling. Papaanong makabubuhay pa sila ng patay? At kung may patay naman, pera pa rin ang tinatanggap na bayad sa kanilang pamisa at panalangin. Nakapanood na ba kayo ng mga kunwari ay gumagaling sa mga healing service raw? Napakaraming ganito na mapapanood mo sa TV. Iba't ibang style ng mga pambubudol. Minsan nga ay nakakatawa na. Mahahalata mong nanloloko. May mga paiyak-iyak pa sa panalangin. Wala rin naman. Mga kapatid, hindi ba natin naisip na kung totoo sila ngayon ang pinagbilinan ng Panginoon, dapat ay nabuhay na nila agad-agad ang mga patay. Hindi ba't lalo na't kung mahal nila sa buhay? Hindi kagaya ng mga tunay na apostol noon na nagpabangon ng mga namatay na, nagpagaling na totoo ng mga may sakit. At kung tunay rin na sila ngayon ay nagpapalayas ng demonyo o evil spirits, bakit hindi nila mapalayas lahat ng espiritu ng korupsyon dito sa Pilipinas? Gayong naniniwala rin sila na may mga demonyo pa ngayon at satanas. Naalala ba natin ang kwento kina Ananias at Safira? Na dahil sa kanilang pagnanakaw at pagkuha ng bahagi sa perang pinagbentahan ng lupa, nagsinungaling sila kaya't nagsikamatay nang i-rebuke ni Peter. Hindi kasi tayo, hindi ang kahit kaninong panahon maliban sa mga kahuli-huliang mga apostol, ang tunay na mga kausap sa Biblia. Sila at mga tao noon sa kanilang panahon ang sinasaway, pinagbibilinan at inuutusan ng Diyos sa kasulatan. Hindi tayo. Kaya bakit at papaanong inaangkin natin ang mga sulat? Hindi nga para sa atin. Tayo ay mga nakikinig lang at nakikibalita sa mga kaganapan noon. Kaya napakalaking kamalian ang sabihin na para sa atin rin ang mga sulat, kaya hindi pa nangyayaring lahat. Ano ba naman tayo, kapatid? Hindi na ba tayo nahihiya o natatakot man lang sa Diyos para sabihin nating hindi pa natutupad lahat ng nasusulat dahil hindi pa nangyayari sa atin? Sa totoo lang, nangingilabot ako sa mga nangangaral at nagsasabing kinakailangan pang makilala at tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas para lang magkamit ng kaligtasan ng kaluluwa, at kung hindi ay mapupunta raw sa impyerno. Ganoon na lang ba kung ituring nila ang kapangyarihan at kabutihan ng Diyos? Na kung hindi pa tatanggapin at kikilalanin bilang Diyos at Panginoon, hindi magiging Diyos na totoo sa kanila? Mga kapatid, ang Diyos ay ganap, mabuti at makapangyarihan. Siya ay mananatiling Diyos kailanman kahit hindi nakilala o nabalitaan man ng tao.
Ang kanyang pinagtagumpayang pagtutubos sa kasalanan ng unang Adam na nagdulot ng bagong kapanganakan ng lahat sa Espiritu ay matagumpay na ginanap minsan lang. Hindi nawawalang kabuluhan kung hindi mababatid at tatanggapin pa ng mga tao. Sapat at hindi na magkukulang pa ang ginanap niyang kapangyarihan. Hindi nangangailangan ng tulong mula sa kahit sino pang tao, ngayon at sa pagpapatuloy ng walang katapusang panahon. Sapagkat kung ngayon ay naniniwala tayo na kung wala ang ating tulong at paraan pa natin ng pag-iibanghelyo, na kung hindi tatanggapin pa si Jesus sa alok nating panalangin ng pagtanggap, mapapahamak sila. Ano mang buti ng ating hangarin, sana'y maghunos dili tayo. Sapagkat maling-mali ang gayon, kapatid. Para kasing pinangungunahan natin ang Diyos sa lahat ng kanyang pinagtagumpayan na. At kung maniwala man tayo o hindi, atin ang tungkulin ngayon ang gumawa na lang sa pag-ibig na siyang paggawa ng kabutihan para sa kapwa. At kung tunay na piliin nating maglingkod rin sa Diyos, bitawan natin, kung magagawa, ang pagtataas sa ating sarili at pagpapatawag na apostol o pastor pa ng Panginoon ngayon. Sapagkat sa gayong nagpapatawag pa tayong pastor, ay pinawawalang bisa natin ang kanyang ginawa. Sapagkat kulang pa ang mga ginanap na lubusan ng Diyos. Para sabihing, kailangan pa tayo sa ganyang gawain. At kung naisin man ang puso natin na maglingkod sa Kanya, mangaral na lang tayo ng sa Kanyang mga tinupad na. Kahit nga hindi para sa atin ang sulat na ito, lalong katibayan ang mga bilin ng Panginoon sa kanila noon. But do not be called Rabbi, for one is your teacher, and you are all brothers. Do not call anyone on earth your father, for one is your Father, he who is in heaven. Do not be called leaders, for one is your leader, that is Christ, but the greatest among you shall be your servant. Matthew 23 verse 8-11. Sapagkat dakilang paglilingkod ang pagpapakumbaba, gayon rin naman ang sinabi ng mga apostol. 1 Corinthians 4 verse 9. For I think God has exhibited us apostles last of all, as men condemned to death, because we have become a spectacle to the world, both to angels and to men. Mga sulat ng pagpapakumbaba na para sa kanila noon. Kaya't sino tayong tao ngayon na hindi man lang nakasulyap sa Panginoong Hesus noong siya ay nangangaral, susuway pa ngayon sa kanyang mga bilin noon. Alalahanin muna natin na ang sulat na ito ay pag-uusap ng mga Pariseyo at ni Hesus kung saan ay kausap niya si Nicodemus na isang Pariseyo. John 3 verse 16-18. For God so loved the world, that He gave His only begotten Son. Ipinagkaloob upang magkaroon muna ng bagong kapanganakan ng lahat. That whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Na ang sinumang maniniwala sa kanyang mga babala ay maliligtas mula sa papalapit na noong kapighatian at paghuhukom. For God did not send the Son into the world to judge the world, but that the world might be saved through Him. He who believes in Him is not judged. Na sa mga mananampalataya sa Kanya ay makaiiwas sa paghuhukom na siyang magaganap noong labis na kapighatian sa Jerusalem. He who does not believe has been judged already. Kaya't sa mga hindi maniniwala ay paghuhukom na sa kanila, habang sa mga susunod at maniniwala ay katunayan ng kanilang pananampalatayang siya nga ay ang anak ng Diyos. Because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. Dahil sa ang kausap rito ay ang mga Pariseyo noon, consistent si Jesus sa kanyang babala sa kanila ng paghuhukom na malapit nang mangyari noon sa kanilang henerasyon. Alam iyon ng mga Pariseyo sapagkat bihasa sila sa hula ng kasulatan or Old Testament language na tumutukoy sa labis na kapighatiang binanggit ni Daniel 500 taon na ay nakalipas. Ito na rin ang panahon ng pabuksan ni Jesus, ang nakasaradong mga hula sa aklat ni Daniel na pinasarhan ng anghel na si Gabriel hanggang sa takdang panahon. Daniel 12 verse 1-4. At that time Michael shall stand up, the great prince who stands watch over the sons of your people. And there shall be a time of trouble,
such as never was, since there was a nation, even to that time. And at that time your people shall be delivered, every one who is found written in the book. And many of those who sleep in the dust of the earth shall awake, some to everlasting life, some to shame and everlasting contempt. Hindi ito everlasting life na pagbangon sa libingan ngayon ng mga maniniwala kay Jesus, kundi ay Old Testament language nila na ang ibig sabihin ay ligtas na buhay. Katunayang makaliligtas ang iba mula sa kapighatiang iyon. Some to shame and everlasting contempt naman sapagkat makatatanggap ng paghuhukom. Ang mga ito ay pisikal na mararanasang kaparusahan ng Israel sa itinakdang panahon, ang sa henerasyong binanggit ni Jesus. Sa pagpapatuloy sa verse 3, Those who are wise shall shine like the brightness of the firmament, and those who turn many to righteousness, like the stars forever and ever. But you, Daniel, shut up the words, and seal the book until the time of the end. Many shall run to and fro, and knowledge shall increase. sinabing, seal the book until the time of the end, sapagkat panahong bubuksan ng Panginoong Hesus ay kaganapan ng pagtatapos rin ng Old Covenant Israel. Ito ang kasama noong pagkasira ng templo na binanggit ni Jesus sa Matthew 24 verse 1 to 2. And his disciples came up to show him the buildings of the temple. And Jesus said to them, Do you not see all these things? Assuredly I say to you, not one stone shall be left here upon another, that shall not be thrown down. Kasamang magaganap noon sa henerasyong iyon ang pinabuksang hula ni Daniel upang ang mananampalataya sa mga babala ni Jesus ay maligtas ng maayos ang kanilang katawan. Ito ang sinabing eternal life. Hindi ito literal na walang hanggang buhay. Matthew 24, verse 15 to 16. Therefore, when you see the abomination of desolation, spoken of by Daniel the prophet, standing in the holy place, whoever reads, let him understand. Ito nga ang binuksan ni Jesus na hula ni Daniel upang ang makikinig at susunod sa Panginoon ay makaliligtas noon sa pamamagitan ng pagtatago sa kabundukan. Then let those who are in Judea flee to the mountains. Ito nga rin ang sinabing kaligtasang binanggit ni Jesus sa John 3:16. That whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. For God did not send the Son into the world to judge the world, World, sapagkat kasama ang mga hintil na nakapalibot sa Jerusalem, but that the world might be saved through him. na sa mga maniniwala sa Kanya ay maliligtas nga kasama ang mga hintil. He who believes in him is not judged. He who does not believe has been judged already. Sapagkat ang pagsunod sa Kanya ay pananampalataya rin at pagtanggap sa Kanyang pangalan bilang anak ng Diyos. Kaya napakahalaga noon ng pananampalataya kay Jesus, sapagkat kasama ng paniniwalang siya ay anak ng Diyos, ay ang kanilang gawa naman ng pagsunod upang sila ay makaligtas mula sa paghuhukom sa Israel. Ito ang totoong nilalamang mensahe ng John 3:16 para sa kanila noon, na binigyan lang ng ibang pakahulugan at inangkin ng early church fathers raw. Kapatid, alam kong napakahirap na matanggap ang mga ito dahil sa napakalalim ng doktrina na naitanim sa atin sa matagal ng panahon ng Western religion. Gayunpaman, nasa atin pa rin ang kalayaang magsaliksik ng katotohanan kung paiilalim tayo sa kapangyarihan ng mga naganap na, lalo na't sinasang-ayunan ng kahit history ng mundo. Kung sakali rin naman na gusto nating sagutin ang mga mungkahing ito at ating balak na maglatag at magbanggit ng mga verses sa Biblia, patunayan muna natin kapatid sa ating sarili na tayo ang direktang sinasabihan roon at sa ating panahon ngayon ito ay ipinatutungkol. Napakahalaga kasi ng audience relevance at time element na tuwing nakakabasa tayo ng mga kwento. Maging makatotohanan tayo at lalo't sa mga bagay na ito na hindi naman natin naranasan o naging kabahagi tayo ng kaganapan noon, lalo na't pinaghihiwalay ng sa libu-libong taon pa. Oo nga't sinabi sa Isaiah 40 verse 8 na,
The grass withers, the flower fades, but the word of our God stands forever. Totoo nga naman na ang salita ng Diyos ay tatayo para sa habang panahon, sapagkat hindi kukupas lalo na't sa kanyang mga hinula. Naganap na totoo sa panahong ipinangako. Hindi nangangahulugan ng sa basta na lang kahit natupad na ay mayroon pang pangalawang kagaya rin noon ay magaganap pang muli. Katunayan ng sa mga naganap na ay tumatayo pa rin katotohanan bilang pangakong tinupad. Larawan ng kanyang kapangyarihan para sa walang hanggang panahon ay mananatiling gawa niya ng kabutihan at kadakilaan.